Magandang araw mga kaibigan. Bigyan ko kayo ng update sa pinaka-latest na labanan ng ating tropa sa gobyerno versus sa mga teroristang rebelde sa Mindanao. Kaninang madaling araw, alas 3:40 ang umaga, nagkaroon ng enkwentro ng mga Scout Ranger troops sa Munay, Lanao del Norte. Nasagupan nila ang mga miyembro ng Mauti ISIS group. So ang resulta po nito is 5 terorista ang nasawi. Body count, kuha ang bangkay. Then armas, 4 na armas ang na-recover ng ating gobyerno. As of now, ongoing pa yung pursuit operation. Kasi kaninang madaling araw lang, nag-deploy ang ating mga tropa ng gobyerno ng mga blocking forces at talagang gusto na nilang ubusin ang mga mangilan-ilan na lang na naiiwan na Mauti ISIS sa Lanao. Matatandaan ninyo, last February, mayroon na namang enkwentro dito sa Munay na kung saan 7 Mauti na naman ang nadali. Kaya lang sa kasamaang palad last month, March, na nabawian din tayo, 6 na sundalo natin sa Piaga po, Lanao del Sur ang nabawian din ng buhay. So, itong 6 na nasawian ng buhay noong March, ang isa dyan, binisita ni VP Sara yung burol ng namatay na sundalo doon sa malayong lugar, sa Maranding, Lanao del Norte. Tapos may mga sugatan, that was March nung March na enkwentro. May 2 sundalong sugatan, binisita ni BP Sara yung mga hospital sa Adventist Medical Center. So, makita nyo, tuloy-tuloy ang focus sa military operations ng ating Armed Forces of the Philippines laban itong mga Mauti ISIS na mangilan-ilan na lang. And then, mga 4 days ago, sa Maguindanao naman, mga Scout Ranger troops pa rin. Talagang pinaka-the best itong mga Scout Rangers. Na-enkwentro nilang isa pang teroristang grupo, yung BIFF, Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters. Ito yung mga humiwalay sa MILF. Mangilan-ilan lang ito, sila yung nanggugulo dyan sa Mindanao. So, na-enkwentro sila is 7 ang nasawi sa mga teroristang BIFF. Sa sundalo naman natin, 7 ang nasugatan. Mabuti na lang, walang nalagutan ng hininga ng mga sundalo. So, yun po ang update dyan sa parte ng Maguindanao and Lanao provinces, na kung saan yung nabigla tayo nung kailan ba yun? Yung Marawi bombing, December 3. Matagal na panahon, wala nang balita tungkol sa mga Mauti na terorista. Yung pala, nasingitan tayo ng pamumumba sa Marawi. So, ito ngayon, tuloy-tuloy ang congratulations sa mga Scout Rangers. Gagaling talaga. Basta mga musang. Hindi kuting musang yan. Ang kuting, wala. Yung kuting natin na mahina. Okay. Sa isang banda naman, sa Caraga region, sa Agusan del Sur and Surigao del Sur, sunod-sunod din na enkwentro, 3 teroristang NPA ang nadali. Then ang ating tropa sa gobyerno, belonging to
36th Infantry Battalion at saka 65th Infantry Battalion sa magkasunod na inkwentro sa Caraga Region, Agusan del Sur and Surigao del Sur. Yun, tatlo na namang teroristang NPA ang nadali. Sa ating tropa, again, salamat sa Diyos, walang casualty. So, yun po, napakaganda na po ang nangyayari sa ating internal security situation. Meaning, yung nanggugulo sa loob, internal, halos wala na tayong problema. Yung mga NPA, na lang nasa 1,000 na lang ang naiiwan nilang strength at wala na yan. Halos mga tulisan na lang yan. At salamat naman at itong ating gobyerno medyo na-realize nila siguro yung maugong na usapan November last year, yung ibabalik na naman nila yung peace talks with the communists. Ang daming umalma, mga men and women in uniform, both active and retired. Yung active, hindi nagsasalita yan, kailang sa within their circles, nalalaman ko ang daming nagre-reklamo, bagulbol pa kung Bisaya, lalo na yung mga junior officers, mga lieutenants and captains, mga sergeants, kasi sila yung nasa front line. Sila yung naapektuhan every time na kasi kung may peace talks, ititigil ang military operations. Bakit mo itigil? Nasa upper hand tayo, para bang boxing, na nasa 11th or 12th round na tayo, tapos parang ita-time out ng matagal para makapagpahinga ng kalaban. Parang ganon yun eh. So, salamat. Wala nang balita sa peace talks na yan. Sana baka naman tahimik o sekreto nilang ginagawa yung peace talks. Ewan ko na lang. Basta importante, tuloy-tuloy pwede, mag-peace talk sila, mag-usap. Basta walang tigil ang military operations. Itong nangyayari, teroristang NPA, teroristang Mauti, ISIS, BIFF, tuloy-tuloy. Basta hindi nila ihinto ang military police operations, hindi nila i-dissolve yung NTF-ELCAC, bahalang mag-peace talk sila. Diba? Okay, so, ang problema na lang natin in terms of our security, yung tension sa West Philippine Sea. Yun na lang. Ang ating Armed Forces of the Philippines nag-focus na sa ating external defense. Napakaganda yung I think 2 weeks ago dumating na ang mga yung galing sa India na BrahMos missiles. I-deploy diyan sa mga shoreline defense natin para mga anti-ship ito kung may mga barko ng kalaban na makita malayo pa lang, meron na tayong missiles na paliparin para targetin ang mga barko ng kalaban. So, for the first time, nagkaroon na tayo niyan, yung unti-unti ang ating armed forces na modernize na. Mga tangke de guerra, mga radar, pati mga air assets natin. Sana matuloy na yung yung may plano ang ating gobyerno na kukuha tayo ng submarine. Medyo mahal yan, kailan? No problem, kailan kasi archipelagic ang ating bansa. We have many bodies of water. Kailangan natin ng submarine para ipatrolya ang ating karagatan. So, yun, West Philippine Sea. Sana hindi nagkamali ang ating administrasyon ngayon na grabe na ang pagdikit sa Amerika. Tutulungan tayo, kailang ang tulong sinsilyo.
compared mo sa tulong sa Ukraine, $61 billion. Israel, ano yun, $26 billion. Taiwan, $8 billion. Pilipinas, coming pa, next year pa, $500 million. Sabi ni Senator Lacson, limos, para tayong nagpapalimos, nawawala na tayo ng respect and dignity. Kasi ginagamit ng mga Amerikano ang ating mga bases. Yung EDCA sites, libre, wala silang renta. Tapos bigyan tayo ng tulong, yun lang, 500 million in 1 year. Compared sa Taiwan, ano ba, may bases ba ang Amerikano sa Taiwan? Wala naman. Dito sa Pilipinas, 9 bases anytime they will occupy. Tapos kakapiranggot yung ano. So nakakawala ng, sabi nga ni Senator Lacson is nawawala na tayo ng dignity and self-respect.